Ikaw, Pedro, ang saligan ng aking simbahang banal, ng daig ng kamatayan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Filipos. Tinanong niya ang kaniyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka, Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sinumang tao, kundi ng aking amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan. At hindi makapananaig sa kaniya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot sa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Isang mapagpalang hapon po sa inyong lahat, mga nagmamahal sa Poong Jesus Nazareno. Palakpakan natin ang Panginoon. Ngayon po, ang dakilang kapistahan ng mga apostol na sina San Pedro at San Pablo. Sila po yung magkaiba. Magkaiba ng kanilang misyon, magkaiba ng personalidad, ngunit pareho silang binago ng Panginoong Jesus. Ang kanilang buhay po, may kanya-kanya silang nakaraan, may kanya-kanya silang kahinaan, subalit ang nagbigay sa kanila ng lakas ay ang Panginoong Jesus Nazareno. Alam niyo mga kapatid, si San Pedro ayon nga po sa unang pagbasa, siya ay iniligtas mula sa kulungan sa pamamagitan ng isang anghel. At nakita natin ito sa ating unang pagbasa, Acts 12:1-11. Si San Pedro, sa eksenang ito'y nagpapakita na siya ay pinuno ng mga apostol at siya ay hindi pinabayaan ng Diyos sa oras ng panganib. Doon po sa verse 7, yung liwanag po, ito'y sumisimbolo sa pagkilos ng Diyos sa gitna ng kadiliman. Yung pagkalag sa tanikala, ito ay hindi lamang literal, kundi espiritual. Na si Pedro ay inilabas hindi lamang sa kulungan, sa bilangguan, kundi pinalaya upang ipagpatuloy ang misyon ni Jesus. At ang simbahan, mga kapatid, kailanman ay hindi malulupig sapagkat ang Diyos ang kanyang tagapagtanggol.
pwede tayong makarelate kay San Pedro. May pagkakataong itinakwil si Jesus. 3 beses nga na itinakwil si Jesus. Subalit, si Jesus, binigyan pa rin siya ng pagkakataon. Nagtiwala pa rin si Jesus. Mga kapatid, may pagkakataon sa buhay natin, sumasablay din tayo sa Diyos. Nagiging pasaway tayo sa Panginoon. Subalit, ang istorya ni San Pedro nagpapakita sa atin, kahit gaano kakasablay, ang aking pag-ibig sa iyo ay tunay. Ito ang mensahe ni Jesus Nazareno sa atin. At sa ating ikalawang pagbasa, mga kapatid, from 2 Timothy, nakalagay naman po dito yung huling yugto sa buhay ni San Pablo na kung saan sinabi niya, naubos na ang aking dugo na gaya ng isang handog. Isang larawan po ito ng kanyang pag-aahalay ng kanyang sarili. At ito po ay isang pagpapakita na siya'y nagsasaad ng tapang sa pananampalataya kahit sa gitna ng pag-uusig. Yung kanyang mga salita, nilabanan ko ang mabuting pakikibaka. Ito po'y nagpapakita ng buhay Kristiyano na kung saan hindi madali. Ngunit, tunay pong may gantimpala ang Diyos sa dulo. I have finished the race. I have kept the faith. Si Pablo po, ito'y patunay na kahit dati ay siya'y mang-uusig, simula sa pagiging taga-usig, naging tunay na kapatid at tagapagpahayag ng mabuting balita ni Jesus. Si Pablo po, ito'y patunay na ang biyaya pala ng Diyos gumagana. Dati pasaway, dati kaaway, ngayon, tapat ng alagad ni Jesus. Siguro ang iba sa atin makakarelate kay San Pablo. Dati, hindi ka naman nagsisimba. Dati, hindi ka nagdadasal. Dati, galit ka sa Diyos. Dati, hindi ka nagbibigay ng oras sa Panginoon katulad ng ginagawa mo ngayon. Hindi ka nagdideboto sa Poong Jesus Nazareno katulad ngayon. Pero nung naramdaman mo na ikaw mismo sa puso mo, naramdaman mong hinipo ni Jesus ang puso mo, dinala ka ngayon dito ng Poong Jesus Nazareno. At pinalambot ang puso mo upang maging alagad ni Jesus Nazareno. Kaya nga nakakatuwa dito, maraming mga kuya, mga tito, mga tatay na tinatawag si Jesus Nazareno upang maglingkod sa Kanya. Mga kapatid, sa ating ebanghelyo naman po, ito po yung tagpo na kung saan nagpahayag si Pedro. Sabi niya, ikaw ang Kristo. Ikaw ang anak ng Diyos na buhay. Ito ang sinabi at sagot ni Pedro kay Jesus dun sa tanong, sino ako para sa iyo? Ito'y hindi lamang nagmula sa Kanya. Ito'y nagmula sa Ama, ang pagpapahayag na ito. At mga kapatid, ibinigay ni Jesus kay Pedro ang susi ng kaharian. Ito po'y tanda ng kapangyarihan at pananagutang ibinigay at ipinagkaloob kay Pedro. Kahit na naging pasaway, siya ay pinagkatiwalaan at pinagindapat ni Jesus. Pinagindapat ni Jesus. Ang paggamit po ng salitang bato, Petros. Yung salitang Pedro, ibig sabihin rock. Ito po'y may dulot na mensahe sa atin na sa gitna po ng kahinaan ni Pedro, ang Diyos ang magpapalakas sa kanya. Ang Diyos, kahit mahina tayo, palalakasin tayo. Siguro naranasan ninyo, naramdaman nyo sa buhay ninyo, may pagkakataong hindi mo na kaya. Pero sa pagkakataong ikaw ay nanghihinan at hindi mo na kaya, doon mo naramdaman, bigla kang sinagip ng Panginoong Jesus at sinabi sa iyo, kaya mo sapagkat kasama mo ako. Ilang beses na po tayong sinagip ni Jesus Nazareno. Marami ng pagkakataon ito. Kaya nga mga kapatid, ang Diyos, pinipili tayo kahit tayo mahina, katulad ni Pedro,
upang magtayo ng matibay na pundasyon. At ang simbahan na itinayo ni Jesus, hindi ito perpekto. Ngunit mga kapatid, ang perpekto ay ang katapatan ng Diyos sa kanyang simbahan. Tayo po, marami tayong kasalanan, lahat tayo rito. Subalit alam po natin na ang tunay, ang dalisay at perpektong pag-ibig ay mula kay Jesus Nazareno. Palakpakan natin si Jesus Nazareno. Kaya nga po mga kapatid, katulad po ni San Pedro na sagisag ng katatagan ng pananampalataya, katulad po ni San Pablo na sagisag ng sakripisyo at paglilingkod, tayo'y tinatawagan ngayon ni Jesus Nazareno. Ikaw rin kapatid, isang deboto ni Jesus Nazareno, naway maging matatag din ang iyong pananampalataya, katulad ng kanyang pagpapalakas kay Pedro. Kaya kapag kayo mahina, huwag kayong matakot na palakasin tayo ni Jesus Nazareno. At katulad ni San Pablo, nawa tayo rin ay magsakripisyo at maglingkod upang ipahayag si Jesus sa iba. Mga kapatid, ilapit natin yung ating mga kasambahay, yung ating kapitbahay, yung kaopisina, dalhin po ninyo kay Jesus Nazareno. At sa pamamagitan niyan, inyong ipinapahayag ang inyong pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Palapit kay Jesus Nazareno, katulad ng ginawa ni San Pedro at San Pablo. Amen. Mahal na po ang Jesus Nazareno, gabayan mo po kami, ingatan niyo po kami, at pagpalain niyo po kami, lahat ng naririto sa araw na ito. Mahal na po ang Jesus Nazareno, kaawaan mo kami.